Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at muli, ito ang inyong DJ Ma'am na nagbabahagi sa inyo ng kasaysayan ng isang OFW. Katulad po ng inyong lingkod, tayong lahat ng mga OFW ay nagsisikap sa ibang bansa para mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga anak. Ang larawan pong ito ay aking kinuha sa sarili ko para mailarawan sa inyo at sa lahat ng mga nanonood na nasa Pilipinas kung gaano ang hirap sa ibang bansa. Dito po ang inyong lingkod ay namamaga ang dalawang tuhod dahil nagkatubig ang tuhod at ang aking siko. Ako po ay may diabetes at dahil siguro sa dami ng aking iniinom na gamot at marahil na rin sa sobrang pagod nagkaroon ng tubig ang aking tuhod. Kaya para po sa mga anak ng OFW, pahalagahan ninyo ang paghihirap ng inyong mga magulang, hindi lang ng inyong ina, ng inyong ama, o maging ng inyong anak na nasa ibang bansa. Hindi napupulot ang aming mga pinapadalang remittance para sa inyo, para matustusan ang inyong pangangailangan at para din mabigyan ng magandang kinabukasan ang aming mga anak. Kaya sana, sa mga anak ng OFW, sana sa bawat sentimo na pinapadala sa inyo ng mga magulang ninyo, isipin ninyo na dugot pawis ang puhunan ng inyong mga magulang sa ibang bansa. Dahil ng ibang bansa sila, para kayo ay bigyan ng magandang buhay, matustusan ang inyong pag-aaral at kayo'y makatapos sa pag-aaral nang hindi kayo matulad sa iba na namamasukan. Ang nais lamang ng inyong mga magulang, kayo'y makatapos sa pag-aaral upang meron kayong sandalan pagdating ng araw na kayo naman ang magkaroon ng pamilya. At nang hindi na ang pamilya, ang magulang ninyo, ang inyong sasandalan kapag kayo'y nagkapamilya na, sila pa rin ang sasagot sa inyong mga pangangailangan at gastusin para sa inyong sariling pamilya. Kaya para naman po sa mga anak o magulang at kapatid ng mga nasa OFW, ng mga nasa ibang bansa na OFW, sana din po huwag kayong masyadong palahingi. Kumustahin niyo naman sila. Kumustahin yung kalagayan nila. At huwag magdaramdam o magtatampo ang sino man na nangungutang at sino man na nangangailangan ng tulong kapag hindi na pagbigyan ng isang OFW. Dahil sa totoo lamang po, real talk, nung sila'y nag-abroad, kayo ba ay may naiambag sa mga nangungutang? Kaya sana kung kayo man ay mangutang sa nasa ibang bansa at hindi kayo mapagbigyan, huwag kayong magdaramdam dahil ang kanilang sweldo ay inilalaan para sa kanilang pamilya at sa kanilang pangarap sa buhay na makapag-impok, makaipon para hindi na mangamuhan sa ibang bansa. At para naman sa mga napautang na, ayan, ang lakas ng ating salitang napautang. Sa mga napautang na, matuto naman kayo magbayad. Huwag nyo nang hintayin na kayo'y singilin. Dahil sa mga nagpautang sa inyo, hindi lang pera inutang ninyo. Inutang nyo na rin ang kanilang tiwala. Sa aking experience po bilang isang OFW, nakilala nila ako pagka inuutangan. Pero nang ako'y maniningil na, taguan pong na. Marami siguro sa katulad kong OFW na nagpautang ay kinalimutan. Kaya ang gawa ko na lang para makaiwas sa stress sa mga naunang nangutang sa akin na nagtago. Yan. Masakit ang salitang nagtago o tinalikuran ang kanilang mga utang. Inalis ko na lang sila sa aking Facebook para noon ay hindi na sumama ang loob ko na makikita ko sila nagsisipag-post pa pero hindi na nila maalala ang kanilang hiniram na inutang sa akin. Siguro maraming katulad ko ang experience na nagpautang. Yung nagpautang, nangungonsume. Pero ang umutang, hala, post dito, post dyan. Kung ano-ano pinagbibili, hindi maalala ang kanilang mga inutang. Kaya, paalala rin sa mga OFW, magtipid po tayo. Magsikap tayong hatiin ang ating mga sweldo. Unahin natin ang savings. Pangalawa, syempre, yung pangangailangan ng ating mga anak. At syempre, yung ating allowance.
Gano'n din higit, merong dapat dalawa yung ating savings. Kung meron tayong mga Pag-ibig or SS o another insurance, dapat meron niya nakabukod. At bukod yung personal savings niyo at bukod din yung savings ninyo for emergency. Kaya para po sa katulad kong OFW, ingatan niyo rin po ang inyong sarili dahil mahirap magkasakit sa ibang bansa. Nasubukan ko po na COVID, pero gano'n pa rin po kahit na may COVID, nagtatrabaho, pumipintig ang ulo sa sakit, nanginginig ang katawan pero nagtatrabaho pa rin. Iyon ang hirap sa isang OFW. Kaya naman ang pakiusap ng inyong lingkod, ng inyong DJ Ma'am sa lahat ng mga pamilya na naiwan sa Pilipinas, pahalagahan ninyo ang pagsusumikap ng inyong mga magulang, ng inyong mga kapatid, ng inyong mga anak sa ibang bansa. Dahil hindi biro ang mga ibang bansa at mga muhan, lalo't higit nag-iisa na nagkakaroon ng karamdaman. Walang karamay, wala man lang maghimas ng likod kapag mayroong nararamdaman. Kaya muli po, paalala lang sa mga anak, lalo na sa mga nag-aaral, pagbutihan ninyong pag-aaral ninyo. Dahil hindi biro ang trabaho sa ibang bansa. Makikita ninyo na nagpo-post kami sa Facebook. Nakapustura, naka-aura, naka-makeup pa yan at kuminsan naka-blondie. Nagpipicture kami ng maganda. Para noon maipakita sa inyo na kahit na nung hirap, nagagawa pa rin namin magpaganda o nagagawa pa man din namin na ipakita na masigla kami dahil ginagawa namin ang pagkasakripisyong ito para sa inyong lahat ng mga mahal namin sa buhay. Kaya sana magsikap kayo na mag-aral mabuti sa aming mga anak. Mag-aral mabuti, iwasan muna ang boyfriend, girlfriend. At para hindi kayo makabuntis. Dahil ang pag-aasawa, hindi parang kanin na isusubo. Kaya kapag kayo ay napaso, ay inyong iluluwa. Kaya mahirap na pumasok kayo sa isang sitwasyon na sa huli ay inyong pagsisisihan. Kaya bago nyo gawin yung mga bagay na ganyan, pag-isipan nyo ang hirap ng inyong mga magulang. Muli po, para sa mga anak ng OFW, pahalagahan ninyo ang inyong mga magulang dahil sila ay parating nariyan para kayo ay gabayan, para kayo ay tulungan, at ang kanilang pagmamahal ay higit sa inyong inaasahan. Dahil sila ang magulang ninyo na bigay ng may kapal na ginamit upang kayo ay masilang sa mundong ibabaw. Kami pong mga OFW ay inilaan ang aming buhay, ang aming pagmamahal, kaya kami nagsasakripisyo sa ibang bansa upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang aming mga mahal sa buhay, higit lalo sa aming mga anak
at mabigyan din ng konting kaginahuwahan ang aming mga magulang. Pero kami rin pong mga OFW ay naghihintay ng kahit na maliit na message na short message ika nga na magpapalakas sa amin. Yung makumusta nyo man lang kami, maalala nyo man lang kami ay nagpapalakas iyon ng aming kalooban upang kami ay patuloy na magkaroon ng lakas para sa pakikibaka sa ibang bansa para na rin sa aming pangarap na matugunan ang inyong lahat ng pangangailangan. Muli po, sana sa lahat ng mga mahal namin sa buhay na nasa Pilipinas, maramdaman nyo rin na kami ay mayroon ding katawang lupa na napapagal. Pero kami lumalakas, magkaroon lamang kami ng maliit na chance na mabasa ang inyong mensahe na kami ay inyong pinapahalagahan. Muli po, salamat sa inyong pakikinig, salamat sa inyong panonood, at sa lahat ng mga bagong supporters ng aming channel, sa aming channel ng aking anak. Salamat pong muli sa inyong suporta, at muli ito ang inyong DJ Mom na nagsasabing gamitin ninyo ang inyong buhay sa makabuluhang bagay. Huwag niyong gagamitin ito sa makakasira ng inyong kapwa at ng inyong buhay. Mahalin natin ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, ang ating mga mahal sa buhay, at higit sa lahat, lagi natin unahin si Lord upang lahat ng biyaya ay tuloy-tuloy na tagumpay ay pumasok sa ating buhay. Salamat pong muli sa inyong panonood.